Tatapos lang na bagamat may sakit. Pinilit pong tumayo, tumindig ni Senador Pampilo Ping Lacson. May sakit ba si... May sakit, halata sa boses niya eh. At saka nakiusap nga si Senador Tito Sen, yung kanyang sparring partner, sa susunod na sa tatanggap ng mga pagtatanong, para lang medyo makapagpahinga muna si Senador Ping Lacson. Oo, tatanggapin daw po, baka next week. Ayan po, nag-privilege speech po si Senador Ping Lacson kanina at ibinulgar din po niya ang mga katiwalian dyan sa flood control projects na yan. Ay, sabi niya, meron daw pong 28 flood control projects sa Bulacan. O kita mo, Bulacan din. pinaka-notorious daw pala eh. Pare-pareho ang pondo, 72 million pesos bawat isa. Oo, Kahit magkakaibang specification, disenyo at haba. kita mo na. Ayun. Meron pa siya tinatawag na reseta eh. Ano yung reseta? Eh, sapilitan mo raw, iinumin talaga, lulunukin mo eh. Nako po. Oo. At saka doon, may computation na. Kayo na mapupunta ganito, may ganyan, etc. etc. Yun. Ito daw po yung mga ibang lugar, ha? Oo. Kandating. Saan yung Kandating? Arayat, Pampanga. Yan, oo. Ah. Tapos may bilanggit din siya doon sa may parte ng Nauhan, Mindoro, Nason. Ayun yung pinuntahan ni Cobb. Nauhan yun eh. Nauhan ba yun? Kay Dolor? Oo. Ganun. Oo. Nandun na si Crystal ngayon, yung ating, doon siya nakatira ngayon. Ganun ba? Oo, ang kahirap. Napunta ako dyan, Nelson, sa basaging Nauhan. Napakahirap ng Nahirap buhay ng mga kababayan. Akala ko, huling pagkakataon na namin. Dalawa pa naman kami ni Kong Dati noong time na yun. Oo. Nag-anak kami sa kasal eh. Yun nga. Ang problema, Jen, ha? Ayan Arayat, Pampanga Ito palang mga project na ito, merong 2018 pa. O, kita mo na. Napondohan ng 20 milyon. Paulit-ulit pinopondohan, hindi na... Hindi na tapos-tapos. Tapos, palagay ko ganun ang balak dyan sa yung napuntahan ng Pangulo. Yun na natutupasan. Completed. Oo. Hindi ngayon, may panibagong budget. Kasi may budget hearing na naman di ba? Hihingan na naman ng budget yan. Yun nga. Kaya hindi ko kumpleto, Ay, pero ako, Nelson, ayoko na kapuntahan yung privilege speech sa Senador Ping Lacson eh. Sa Pangulo lang, sapat na ako. Sapat na ako. Eh kasi, wag naman sana magdamdam yung mga supporters at mga tagahanga ni Senador Ping Lacson. Mahigit dahil 10 taon ko na narinig yung kanyang mga privilege speech eh. Oo nga. Diba, alam niya, yan ang advocacy ni Senador Ping Lacson mula nung maging senador siya. Mag-privilege speech. Natapos yung kanyang unang 6 na taon, pangalawang taon, nakadalawang termino, di bali 12 years. Panibagong 1 taon ngayon, edi mga 13 years na. Mula noong mga panahon na yan po ang lagi niyang privilege speech. Kaya nga siya dito mo tanggap ng kanyang, yung kanyang pork barrel. Kasi talagang ayaw niya yan eh. Ang problema po, nag-iiba-iba lang ang tauhan. puro privilege speech Puro lang. privilege speech po. Hindi na, ngayon ang Mukhang hindi kinatatakutan ni Senador Ping Lacson ng mga gumagawa ng katiwalian. Ngayon ay hindi na yan ang, hindi na ubre yung ganyan. Ay, mukhang hindi na po. Kaya sabi ko nga, sa halip na tumigil, Senador Ping, sa kabila po ng inyong mga privilege speech, Ay lalo pa dumami. sa inyong pong mga expose, dumami at lumala po. Ibig sabihin, wala kayo, walang effective. Hindi effective. Walang effective yung pagpiprivilege. Yung mga privilege speech mo, kasi nahalata nila, puro salita lang. Hindi wala ka naman kinasuhan kahit isa. Yun nga. Diba? O kaya pinilit mo yung na mag-investigate. Yan, Mag-itaw ng mga ebidensya. Ang dami niyo pong ibinulgar. Sarap sanang pakinggan ng mga naunang panahon, unang taon. Ito, tsaka ano to, presidential ano to, dating nito. Kaya lang. Pero hanggang ngayon, yun. Puro salita. Pag 13 taon na po namin narinig si Senador Ping, parang aywan ko lang. Sana may pagbabago ngayon. Itong ginagawa ng Pangulo dyan, dito ako umaasa. Kaya nga sabi ko, sa Pangulo pa lang, ako nasapatan na ako. Kasi siya, Executives eh. hindi... Iba kasi yung privilege speech. Pakita ka ng mga slides. Yan. Kesa doon sa nandun ka talaga. Yun. Diba? Kagaya nung balak gawin ni Senador Dante Marcoleta. May daldalang bako. May daldalang bako. At titingnan nila lahat. Diba? Tinawagan ako, Nelson. Sabi mo, pakisabi mo nga kay Nelson, kayong dalawa ni Nelson na magbubuhat ng bako. Ang bigat naman. Sabi ko, boss, pwede bang magbunak? Hindi, sabi niyo, nagpipresenta kayo sa mga dalawa, di ba? Bako, bibit-bitin ninyo. Sa lahat na napupunta niya, bibit-bit na bako eh.
bigat naman yan. Sabi ko, Sen, ang bigat naman na gusto niyo patrabaho sa amin. Kaya ang sabi ng iba, Jen, Oo. dapat din itong Pangulo natin, dahil galit na siya, Oo. dapat hindi lang din salita ito. Ayun, Diba? tama, Oo. Nelson. Kasi may backup ka na ng Senado. Ang hinihintay ko na lang, Nelson, ewan ko lang ba't hindi nagsasalita, sana ang ombudsman. Kasi motu proprio power, una bes, silang higit na may kapangyarihang gumawa nito. Kaya lang dyan, ang Diba? ombudsman kasi, ang sakop lang yan, mga opisyal ng Oh, mga gobyerno. opisyal ng gobyerno, district engineer. Oo, di ba? yung mga yun. Yung mga congressman din mismo. Oo, tama. Local officials. Kaya lang problema, wala pa tayong ombudsman eh. Ayun na nga. Namimili pa eh. Oo. Di ba? Kung ako, yung acting ombudsman ngayon, magaling din naman yun. Dati yung piskal yun, dating nandyan na. Siya na ang umakto, maglabas na po kayo ng pahayag. Sino na nga ba yun? Yung ating acting ombudsman ngayon, ano pangalan? Mercedes Gutierrez. Tagal na yan. Matagal Si sa ano, Anyado Desierto. Luma. Luma. Ano ba nga pakinsunod yung ating acting ombudsman ngayon? Habang wala pang napipili. Kung ako sa inyo, ombudsman ng acting ngayon, magpakita na kayo ng magpakitang giras na kayo. Kasi hindi naman kayo pinipigil ng Pangulo, di ba? Kaya lang In support of sa isang banda naman Oo. dyan, baka naman sabihin, acting lang ako, baka naman masabing umiepalagad ako, meron ng under process na yung pagpipilian. Ha? Ako naman, Nelson, di ba yung umepal ako para sa ganitong pagkakataon, i-epal na talaga ako. Sa bagay, Pangulo na nagsasalita. Pangulo na, at saka ako, ombudsman, tanod bayan ako eh. Ikaw naman talaga may trabaho niyan. Trabaho. Sino pa ba? O, diba? Hihintayin mo pa ba yung, kung matagal na yung pagpili, di ba? Kung tatagal pa ng tatagal yan. Bilang ako po tinalagang acting ombudsman, gagawa na po ako ng kaukulang aksyon sa mga bagay-bagay na ito. Gagamit na po ako ng pareta di cabra. Nako! Oo. Ang atin nung magiging Vox Populi, bigyan na lamang sa bagay na yan. Ang tanong, kailangan na ba ang kamay na bakal? Kailangan na ba ang kamay na bakal sa pagsugpo sa mga sangkot sa anomalya ng flood control projects? Para sa mga Gen Z, Gen. Kasi may mga viewer tayo, listener na medyo mga moderno yan. makabago. Minsan hindi rin konti lang pagkakaalam sa language natin. Oo. Ano bang, kasi baka akalain nila, ano yung kamay na bakal? Ha? Ba? Oo nga, no? Saan tayo hihiram yan? Kay Iron Man. Kasi si Sen Marcoleta, barkilyo lang yung hawak niya eh. Oo. Ano nga, pag sinabi mong kamay na bakal, full implementation of the law. Ayun. Diba? Oo. Mahigpit talaga. Higpit, buong higpit. Buong tapang. Yan, oo. May lalambot-lambot, di ba? At yung kamay na bakal na yun, walang tinitignan kamag-anak, kung ano naman yun. Yun. Tamaan na kung sinong tamaan. Bakal yun. Bakal yun. Naku. At saka ang bigkas po, bakal. Hindi. Hindi yung bakal. May pinantik sa dulo. Kamay na bakal. Ayun, ang delikado tayo doon. Parang disgrasya tayo doon, ha? Ulitin ko po ang tanong, kailangan na ba ang kamay na bakal sa pagsugpo sa mga sangkot sa anomalya ng flood control?